7 na ng umaga. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin pag-uusapan ng mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Happy Thursday, guys! Today is April 9 and today is Araw ng Kagitingan. Maligayang bati sa lahat ng It's mga... a holiday, oo. Wala Lahat ng mga bayani natin. Walang pasok sa Yes. mga government offices, sa mga eskwelahan. Oo, So, pero maluwag na syempre- maluwag yung traffic. That's right. Pero tama naman yung sinabi ni Jules. Para ito sa ating mga heroes. Oo, hindi lang ito isang hindi lang ito isang holiday. Holiday lang. Para to sa mga sa Bataan Death March, kung maalala That's natin right. dati. Alam pa kaya ng mga kababayan natin yun, especially yung mga generation ngayon? Yun ang hamon. Oo, at yan ang kailangan nilang abangan dito sa PTV. Meron tayong special coverage about Tama. sa araw ng kagitingan. Pero kailangan din natin pag-usapan ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Teka moment. Okay, sa ating unang Teka Moment, medyo hindi magandang balita dahil tumaas po o tataas ng 27 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan, according sa may Meralco. Ito po'y dahil nga sa may Malampaya shutdown at kung maaalala last month, nagkaroon nga ng shutdown ng maintenance shutdown ang Malampaya kung saan tatlong dito ay nagumagamit ng mas mahal na panggatong kaya magkakaroon ng pagtataas sa singil ng kuryente. Hindi po ito mapupunta sa Meralco kundi ito mapupunta sa may tatlong plantang yon na gumagamit nga ng mas mahal na panggatong. Ayan, Audrey, yung tatlong planta na yan, itong Santa Rita, San Lorenzo at Ilihan. Basically, mga Luzon power plants ito, kung saan ito ngayon nagbibigay ng nag-distribute na electricity sa buong Luzon. Kasi itong Malampaya shutdown, na gaya ng nabanggit ni Audrey, 30 days itong nakasara simula March 15 hanggang April 13. Kaya para mas maintindihan natin, sa bawat kabahayan na 200 kilowatts per hour, ang dito ay 10 pesos per kilowatt per hour. Compared dito last year, mas mababa naman daw this year kasi last year 11 pesos. So kung titingnan natin, at least mas mababa this year. Pero yung mahalaga dito, yung na-feature ko kasi sa Ormoc, marami na actually mga renewable sources of energy bukod pa sa Malampaya. Kasi syempre, di ba, natatarat na tayo every time na nagsha-shutdown ng Malampaya kasi regular naman na maintenance yan eh. Napakarami natin renewable sources tulad na lamang ng solar energy, at wind energy. Sa Rizal, napunta kami ni Dayan, nagulat kami. Parang banggi na bigla kasi may mga windmills. Ibig sabihin, talagang nagagamit na natin itong mga sources of energy na to para, in a way, para pumalit dun sa mga tulad itong fuel. I also heard na hanggang May, tataas pa ang kumbaga singil sa Meralco, sa kuryente. Kaya naman, syempre, kailangan din natin bigyan ng tips ang ating mga boss. Meron namang mga ways to conserve our energy. Sabi nga nila, utilize natural whenever possible. Alam ko mahirap yan dahil napakainit ng panahon ngayon. Kaya tuwing umaga ay bubukas tayo ng ating mga aircon. Pero sabi nga nila, meron naman tayong natural daylight. So siguro pag umaga, medyo bawasan ang paggamit ng ilaw o kung tayo gumagamit ng aircon. So, para balance lang din. And of course, yung mga katulad ng EPAP, yung mga nakasaksak, ng i-unplug, yung mga ganun, gumamit ng power board para mismura yung gagamit na kuryente. Okay, sa mga boss naman natin na nag-aalala kung magkakaroon ng brownout, inhiyag kahapon, naibalita namin to sa PTV Newsbreak kahapon na according sa DOE, sa susunod na 2 linggo, walang mangyayaring brownout dito sa May Luzon or sa Metro Manila at mga karating na probinsya dahil medyo makapal pa yung supply ng kuryente. Okay, ito naman. Today is April 9, again, Araw ng Kagitingan. At kung maaalala natin, we commemorate the fall of Bataan kung saan tayo po ay dati ay sinakop ng mga Hapon at nagkaroon nga ng death march. Meron na from the military or yung mga ating veterano na mga Pilipino at Amerikano. So ngayon nga, we are celebrating for this Araw ng Kagitingan. Ang main event po ay sa may Pilar, Bataan at this will be led by our President. Magkakaroon po ng parada at magbibigay po ng speech ang ating Pangulo sa mga veterano na kaisa sa Death March. Kaya ayan, mantabay lang po tayo dahil marami po tayong updates about dyan. Meron po tayong special coverage dito po sa Telebisyon ng Bayan. Abangan po yan maya-maya po lamang dahil nga ipapalabas dito yan sa PTV4. Pero gayon pa man, kaya ako nabanggit kanina, Jules, kung naaalala pa
pa o kung alam pa ng mga henerasyon ngayon yung mga nangyari nung Bataan Death March, ano? Kung maaalala nyo sa bagong pag-aaral, nasa 18 million lang ang mga Filipinos noon. So 1% ay naging gerilla. So napakarami Malaki yun. talagang nakipaglaban para sa bansa natin. At syempre, well, yung tanong mo kung alam pa rin ba yan ng mga bata, well, for sure, nasa history books pa rin yun. Yes. Pero more on, na alam pa rin ba nila ibig sabihin kung bakit sila lumaban? Kasi hindi naman dapat minimemorize lang natin yung history. Dapat alam natin yung pinakadahilan. Kaya gamitin natin ngayong araw, holiday, alamin natin kung bakit nga ba magigiting yung tawag sa mga bayani natin. Kaya naman mula sa atin, Teka Moment, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong workday, ngayong holiday na Thursday, ang araw na kagitingan. Una-una pag-uusapan natin ang 2015 Metro Bank Math Challenge at syempre ang tamang pag-alaga sa balat ngayong tag-init. Alamin natin yan. Mapapanood din natin ang fish options ETC at napapansin nyo ba ang aking kilay? Mapapanood natin yan sa One Life Fashion. Kaya mga boss, abangan nyo yan. Kahapon pa namin napapansin. Okay, maganda naman. Marin yung pa rin po kami makasama sa pamamaraan ng Facebook, sa @Facebook/GMorningBoss, sa Twitter @Twitter/GMorningBoss, sa YouTube PTVPH, at syempre sa pamamagitan ng live streaming www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!